Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Isang mensahe po ulit ang nais po naming ibahagi sa inyo. Bakit nga ba lagi nating pinagtatalunan ang tithes and offering? Totoo ba ito? Kailangan ba ito? O gawa-gawa lang ng tao? Isipin natin ito. Kung ang gobyerno nga ay may buwis na dapat bayaran ng mga mamamayan, paano pa kaya ang Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng ating tinatamasa? Ang buwis para sa gobyerno ay pondo para gumalaw ang bansa. Pero ang ikapu at handog ay paraan upang magpatuloy ang gawain ng Diyos. Sa Genesis 14 talatang 18 hanggang 20, bago pa man dumating ang 10 utos, nagbigay na si Abram ng ika-10 bahagi sa saserdoteng si Melchizedek. Wala pang kautusan noon, ngunit ginampanan na niya ang pagbibigay ng ikapu, isang pagpapakita ng puso na nagbibigay sa Diyos. Kaya't nang dumating ang kautusan sa Exodo may isang utos na huwag magnanakaw. Bakit nga ba naisulat ang pagnanakaw? Malinaw ang sinabi ng Diyos sa Malakias 3 talatang 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Maliwanag sa talatang iyan na magkaiba ang tithes at offerings, ngunit pareho itong iniutos ng Diyos, at ang hindi pagbibigay ay pagnanakaw laban sa Kanya. Sa ating panahon, ang buhay na mayroon tayo, lahat ng lakas, kaalaman at trabaho na pinagkakakitaan natin ay galing sa Diyos. Kaya't ang pagbabalik ng ikapu at handog ay hindi tungkol sa kung anong mawawala sa atin, kundi kung paano natin pararangalan ang Diyos sa ating tinatangkilik. May nagsasabi, Old Testament lang yan, pero hindi ba't ang tunay na pagbabago sa isang Kristiyano ay buo, puso, isip, kaluluwa, lakas at maging ang ating pananalapi? Kung hindi kayang ibigay ang tithes at offering, baka mas mahal pa ang pera kaysa sa Diyos. Ngunit malinaw ang hamon niya. Dalhin ninyo ang lahat ng mga ika-10 bahagi at subukin ninyo ako ngayon dito. Na makikita sa Malakias 3 talatang 10, hindi kailangan pagtalunan ng tithes at offerings. Ito ay pagpapakita ng pag-ibig at pagtitiwala at pagsunod sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. Kung naunawaan ang mensaheng ito, purihin natin ang Diyos. Huwag nating kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel.